And this is our special episode 3183, 3184, and 3185. Tanungin natin ngayon yung mga runes, di ba? Ano ba yung mga posibleng mangyayari sa mga tao na may tama ng barang, kulam, sumpa, gayuma, no? Kung ano-ano yung mga factors, ano-anong mangyayari sa inyo, no? At sino-sino ang matatamaan at madadamay. Ito na yon. Huwag kayong magalit kapag tinuruan ko kayo o pag narinig nyo yung video. Ay, huwag kayong mag-hysterical sa inbox. Una, ay nako, tinik at martilyo. Pangalawa, ay Diyos ko, isang ina. And pangatlo, hala, bakit ganon? Ngayon lang nangyari ito. Ngayon sasabihin ko sa inyo Kasi, di ba nagtanong ako kung saan galing kalimitan, no? At kung kanino nangyari or galing ang problema ninyo. Sinabi ko dito, una is tinik at saka martilyo. Yung una kong nakuha is mother. And then the second one is another mother. Diba? Ayan. So, dalawa sila. Napakabigat nito. Dahil literal, mabigat. Kung kailangan kong gumawa ng part 2 dito sa special episode na ito, then I will do it. Diba? So, yung una dito is, itong rune na ito, ay nagre-represent doon sa mga maliliit na away, no? Ito kung minsan yung maliliit siya na away or maliit na problema na napunta sa kamatayan. So, di ba, first Friday bukas. Na posible itong taong ito may sama ng loob or namatay siya dahil pinabayaan siya ng anak niya or talagang sadya siyang pinatay, di ba? Ito naman yung una is, yung una at saka yung pangalawa kasi pareho ina. No, ibig sabihin, yung nasaktan dito, isang ina. So, pwede na lola nyo, tiyahin nyo, literal na ina nyo or talagang mother-in-law, no? Na masama talaga ang loob sa inyo. So, ito yung aasahan nyo ngayon. Kasi, posible na ito, ina nyo at ito, mother-in-law ninyo. Or pwede din tiyahin ito, lola ito. So, ibig sabihin na wala sila sa mundong ibabaw na may sama ng loob sa inyo or pinabayaan nyo sila na nung panahon. Kasi may mga ano no? Ito yung napakabigat kasi nito. Naku, grabe. Ito kasi yung parang kung sa 'di ba, kung sa baboy parang sinasabi mo double dead. Ito 'yun. Yung dahil minsan sa yaman, no? Kapag wala na yung father, kailangan talagang tanggalin yung natitira na beneficiary para mapaghatian ninyo ang mga mana. So yung mana kasi, it's either pera talaga sa bangko or properties. At yung nasisilip ko dito is sa isang pamilya, merong mga ampon na in-acknowledge ng ina na nagiging legit siya at equal siya sa hati ng legit children niya. At isang bahagi din dito, nakikita ko na hindi mo kasundo yung mother-in-law mo. So, lagi mo siyang nasasagot, lagi mo siyang napapaiyak, nasasaktan, na
nakikipagmataasan ka ng pride, ng ego, tapos hanggang wala, grabe. Hanggang kamatayan, umiiyak yung kaluluwa niya, no? Nagkakaroon siya kasi nasa siya yung nasa pure intention. Ito yung tipo ng nanay na ginawa ang lahat, pero pinabayaan or hindi siya pinakinggan. At para bang pakiramdam niya, alam niyo yung sinasabi dito na tinustusok ka na ng mga tinik, no? Yung tinutusok ka ng tinik at minamartilyo ka pa. So, ma-imagine nyo yung ganong sitwasyon. Ito yung nararamdaman niya. Ganon kabigat yung sama ng loob niya na ginawa na niya para sa inyo. Naghintay siya kung kailan kayo makahingi ng tawad. Hindi kayo gumawa ng paraan. Nakikipagpataasan kayo ng pride. Yung pakiramdam niya, grabe yung tusok ng mga tinik at saka martilyo, pagpukpok sa kanya. So, posible, literal, na meron din ibang mga nanay na talagang na-massacre. No? Yung ibang mga kaluluwa na hindi siya nabigyan ng hustisya. Andun din sa punto na may mga tao din, or may mga nanay din na nawala na lang sa mundo, nawala ding nakakaalala sa kanya. So, isa ito sa mga dahilan kung bakit kayo tatamaan ng mabigat na pamumuhay. Lalong-lalo na, kung yung mga anak nito na nakakaalam sa ginawa ninyo ay gaganti sa inyo sa pamamagitan ng barang kulam at sumpa. Ngayon, kung alam ng mga anak, halimbawa, na ikaw yung naging dahilan kung bakit namatay yung nanay nila, di ba? So, yung gagawin talaga nila is ipabarang ikaw. And then, yung purpose doon sa barang at yung gagawin sa'yo is tutusukin ka din. It's either tutusukin ka ng karayom, tutusukin ka ng pako, and then mamartilyuhin ka. So, ibig sabihin sa ulo ang tama mo. Di ba? Kasi yun yung yun yung straight na gagawin sa'yo. Ngayon, kung gagawin nila yan at tatamaan ka, wala ka nang magagawa, kundi bago mag-alas 6 ngayong gabi, or bago mag-alas 12 ngayong gabi ng Huwebes, ay magparitual ka. Kasi ibig sabihin, tatamaan ka simula ulo hanggang paa. So, damay yun doon. Ando doon yung health mo, ando doon yung trabaho mo, negosyo mo, pamilya mo, lahat tatamaan. So, wala kang magagawa kung buhay pa ang kalaban mo. Or kahit sabihin natin na mawala na yung kalaban mo at yung mga anak nagaganti sa'yo. Yun ang pinaka mabigat sa buhay, di ba? So, ito yung special episode, no, na hindi lahat nakaka-resonate. Pero, it is better na magpasalamat kayo na binabahagi ko ito. Kasi, wala namang masama. No, sundin nyo man o hindi, nasa sa inyo yon. Pero ang pinakamahalaga na yung first Friday ng taon, kapag may isang taong galit sa inyo at ginawa niya talaga ang lahat-lahat, wala ka rin magagawa. So, yung gawin mo sa sarili mo, ipatanggal mo yung barang kulam, sumpat, yayuma sa sarili mo, and then magpalagay ka ng protection spell. And then aside from that, kung alam mo na baka madamay asawa mo, anak mo, lahat-lahat, i-secure mo na, pati negosyo mo, properties mo. Kasi, kung ang iniisip mo is yung ritual na kandila, wala ka talagang mahihita sa sarili mo. At ito, tandaan nyo, huwag kayong maging sigurista pagdating sa ritual, na gusto nyo resulta muna bago kayo magbayad. Dahil hindi yun po pwede. At kapag ganun kayo mag-isip, wala kayong pag-asa sa mga pinapangarap at minamanifest ninyo. Yan ang totoo.
So, wala tayong magagawa dyan.